sigaw nila, papanagutin ang tunay na may kasalanan, di ba? O ngayon, ang pangit kasi dito, gusto nilang mapanagot ang taong may kasalanan sa gobyerno. Pero ang mga ini-endorso nila, lahat ng ini-endorso ng INC, kahit tignan nyo, puro may mga may record. So, ayun, natapos yung rally nila. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Kumusta mga boss? So nandito naman tayo dahil alam nyo ba, meron lang ako nakita na isang video na halos magkaparehas ng tanong sa akin. So ayan, ipaparinig ko sa inyo, no? Nay nag-message ako guys. Ingon niya. Naon sa man ka bay nga taga Mindanao man ka nganong ni kuan man ka ning dapik man ka kay Bongbong Marcos. Ako siyang gitubag guys. Imo nako. Ning dapik ko kay Bongbong Marcos kay kining wala man siya nahimo kadautan. Payo man siya nga presidente. Wala man siya agrabyado nga tawo. Ug wala man siya giaway nga mga tao. So maayo man ang itong presidente guys. Nga anong man ang kaning uban guys. Grabe magay maingon nga bangag. Maingon sila buang nga presidente ni. Maingon sila. Ano man maingon nga buang nga itong presidente nga wala man mo unsa. So makita na ko guys nga mula ba noon nga mosalig ko ug mo pabilin ko Marcos. Kaya naman ila man ginaway si Marcos nga wala man ang gilabot sa ila guys. Mo na nga ang kalainay bitaw guys sa pikas nga tampi o sa kay Marcos nga mga supporters. Kay Marcos nga supporters wala yun kay makita nga kana bitong sakit ng mga istorya. So mo na guys nga hantod karon nga neutral lang jud ko. No kay ato presidente maman si Marcos. So diha las ako nabitay so nga eleksyon guys. So unta na freedom sa pagpili kung kinsa iyang pilion. So mura na guys no nga unta atong pamalandungan ba nga mahuna-huna nga wala may gibuhat nga dautan si Bongbong Marcos sa mga kontra sa iya. Wala gyud siya giagrabyado nga tao. So katong nagsulti sa ko nga napabili kong Marcos aw kita na ko ang kayuhan ang mayo pamatasan nga kay Marcos dili sa mahimong daotang i-plus mga dautan. God bless. Oh, yun, 'di ba? So, sabi nga niya, 'di ba? Kasi hindi naman lahat ng sinabi niya kasi Bisaya. So, 'di ba? So, hindi porket taga Mindanao, no? Duterte na ang susuportahan, 'di ba? Kasi yan din yung mga tanong sa akin. Bakit Marcos ang sinusuportahan ko? Siyempre, katulad din ng sabi niya, no? Sabi kasi ng mga DDS, no, ng mga anti-Marcos, no, sabi nga nila, no, pangit daw itong si Marcos dahil hindi magandang pamumuno. So hindi naman natin nakikita sa kanya na may inaaway siya, di ba? Magulo, di ba? Kasi wala naman tayong nakikitang magulo, kundi ang nagpapagulo lang talaga itong mga DDS. Diba? So, papaano natin hindi susuportahan ang Pangulo na maayos? Diba? Tapos, lahat ng mga proyekto niya nakikita natin. Diba? Mga programa na nakakatulong sa mga mahihirap. Diba? So, saan ka pa? Diba? Pipiliin mo suportahan yung tao na katulad sa Duterte na sinasabi ng mga DDS na mas maayos daw at mas maganda raw noon. Hindi ko naman nakakita eh. Alam nyo, ako 2016 talagang sinuportahan ko ang Duterte. Diba? Masasabi natin na dati rin akong Duterte supporters. Diba? Pero kapag nakita natin na hindi maganda, bakit natin patuloy na susuportahan? Diba? Alam nyo naman, kahit na i-check nyo,
etong channel na ito, nung panahon ni Duterte, lahat ng mga, lagi nga ako dyan sa Manila Bay, di ba, yung Dolomite Beach na yan, lagi ko nga sinasabi na maayos, maganda. Pero ang masaklap lang, natapos na yung termino niya, ay yung Dolomite Beach hindi pa rin natapos. Hanggang ngayon nandyan pa rin, no? Nakatiwangwang pa rin, hindi pa rin maganda, di ba? Tapos yung mga build, maraming build na sinasabi nyo na hindi natapos, no? Meron nga tayong nakikita, di ba? Na puro bakal lang, wala pang semento, di ba? Meron pa diyan, no? Drawing lang, di ba? Hindi natapos, maraming mga build na hindi natapos. Tapos ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos, nakikita nyo naman lahat ng mga project niya, di ba? Ngayon, marami nang natapos. Yung dam niya dito sa Mindanao, di ba? Tapos ngayon, marami ang makikinabang diyan ng mga magsasaka, di ba? At hindi lang 'yan. Napakarami na niyang dam na natapos. Pabahay, di ba? Ang dami na natin nakikita na nagpapasalamat sa Facebook, di ba? Na nagpapasalamat dahil nakakuha sila ng pabahay, no? Ang dami. Tapos sasabihin niyo walang nagawa, di ba? Tapos sa mga proyekto, sa mga programa niya, napakarami naman, no? Tulad nung Walang Gutom Kitchen, di ba? Na kung saan maraming mga yung mga taong nandyan sa kalsada nakatira, ganyan, walang makain, di ba? Yung mga, hindi lang yun, yung mga taong nakatira sa kalsada, sa gilid, kung hindi mismo yung mga tao na kahit may bahay na walang kapos sa pagkain, pwede pumasok dyan at kumain sa Walang Gutom Kitchen program ni PBBM, di ba? At sa Walang Gutom program niya, na buwan-buwan din tinatanggap ng marami nating kababayang Pilipino, di ba? So, paano natin hindi susuportahan kung ganyan ang mamumuno sa atin, maayos at may mga programa, proyekto na nakikita natin na nakakatulong sa bawat Pilipino, di ba? Tapos, alam nyo, sasabihin na naman ng iba, no? Kung hindi lang nagkaroon ng Duterte, walang Marcos, di ba? Kung walang Duterte, walang Marcos. Yan ang sinasabi naman ng iba. So, papaano nangyari na kung walang Duterte, walang Marcos? Samantala, no, hindi natin nakakalimutan o sadyang kinakalimutan nyo. Noong panahon ng pangangampanya ni former President Duterte, di ba? Lagi nga niya sinasabi na the best ang Marcos Sr., di ba? At na kung saan nung February 19, 2016, di ba? Pumunta si former President Duterte, no? Hindi pa siya presidente noon, ano pa lang siya noon? Nangangampanya pa lang siya noon, di ba? Ngayon pumunta siya mismo sa mga Marcos sa Ilocos. So ano sabi? Kapag nanalo bilang presidente si Duterte, ay ang kapalit ipapalibing niya sa libingan ng bayani si Marcos Sr., di ba? Huwag nyo naman sabihin na hindi totoo. Kahit i-search nyo yan, kahit tignan nyo yan, nandyan yan sa sa Google, no, makikita nyo yan, di ba? Tapos sabihin nyo kung walang Duterte, walang Marcos, di ba? Kung hindi nyo makita yun, kahit isipin nyo, nung tumakbo bilang presidente si Duterte, ang katandim niya si Alan Peter Cayetano bilang vice presidente niya, di ba? So ngayon, ang boto na nakuha ni President Duterte noon ay 16 million.
Samantala ang kanyang Vice President na si Alan Peter Cayetano ay nakakuha ng 5 million. Di ba? Isipin nyo, kung solid ang suporta ng DDS, kung DDS lahat yun, di ba sana pati si Alan Peter Cayetano ay mananalo bilang Vice President? Di ba? Yan ang isipin nyo mga boss. Samantala, si Bongbong Marcos noon bilang Vice President tumakbo ay nakakuha ng 14 million. 'Di ba? So ibig sabihin, no, tignan nyo, kay Alan Peter Cayetano noon 5 million. Kay Bongbong Marcos noon 14 million. Tumatakbo itong dalawa na to, tumatakbo ng Vice President noong 2016. Tapos ang nakakuha ni President Duterte noon, no, former President Duterte noon ay 16. So ibig sabihin, yung majority na voting, no, ni President, no, former President Duterte noon, saan galing? Hindi naman natin masabi na galing sa Dilawan dahil tumakbo si Leni at si Marwas noon, di ba? So ibig sabihin, dahil sa kakasigaw niya, no, sa kakasabi niya na the best, no, si dating President Marcos Sr., di ba? Sa sinabi niya na kapag siya manalo bilang presidente ay kapalit, ipapalibing niya sa libingan ng bayani si Marcos Sr. noon, di ba? So ano nangyari? Di ba? So ibig sabihin, yung 10 million na suporta, no, yung boto kay former President Duterte noon ay mula sa mga Marcos, mula sa mga loyalist, di ba? Oh. Kasi kung DDS lahat yun, di sana pati si Alan Peter Cayetano noon bilang Vice Presidente ay mananalo. Pero ano nangyari? 5 million lang ang nakakuha niyang boto. Samantala, ang Marcos, si Bongbong Marcos noon ay 14 million. Si President Duterte noon, no, 16 million, di ba? So yung 10, saan nanggaling? Di ba? Ganun lang. Kaya wag nyo sabihin na kung walang Duterte, walang Marcos. Di ba? Dahil lang yan, nakakuha lang ng ganung kalaki ang Duterte na boto dahil sa kakasabi niya na pinaka the best, no? At doon sa sinabi niya, pangako niya na pag siya ang manalo, no, bilang presidente, papalibing niya sa libingan ng bayani si Marcos Sr. Di ba? So ngayon, sabihin nyo, kung walang Duterte, walang Marcos, hindi naman kilala ang Duterte noon. Ang kilala noon, Marcos, no? Marcos at Aquino ang kilala noon dahil sa elementary pa lang napapag-aralan na yan. Kaso nga lang, sa kwento, hindi maganda ang kwento ng Marcos. Pero kabaliktaran pala. O ganun yan mga boss, no? At saka isa pa, no, ito kasing INC, no, itong ginawa nilang rally na kung saan marami ang nag-react, di ba, naabala yung mga naghahanap buhay, pumapasok sa trabaho, nag-aaral, naabala sila ng husto. So meron pa nga buntis na namatay, naipit dyan, hindi nakalabas, no, hindi sila umabot sa hospital dahil sa hindi makalabas sa traffic. So ngayon, at dahil doon, no, sigaw nila, papanagutin ang tunay na may kasalanan, di ba? O ngayon, ang pangit kasi dito, gusto nilang mapanagot ang taong may kasalanan sa gobyerno. Pero ang mga ini-endorso nila, lahat ng ini-endorso ng INC, kahit tignan nyo, puro may mga may record na hindi maganda. Di ba? Ini-endorso nila si Erap, di ba? Si Jinggoy, si Bong Revilla, yung Villar, di ba? Puro may mga record na hindi maganda. Bakit ganun? Ayaw nyo, no, gusto nyong mapanagot yung mga gumagawa
ng hindi maganda, nagpapahirap sa bansa. Pero puro ini-endorse nyo ay mga may record na hindi maganda, no? Ngayon, ipinaglalaban nyo si Senator Marcoleta, di ba? Dahil gusto nyong i-atras yung kaso laban sa kanya. Samantala malinaw na siya na mismo umamin, di ba? Na hindi simpleng donasyon yung ibinigay sa kanya dahil may kapalit. Di ba? So, siya mismo nagsabi na ituring na lang utang, loan. Di ba? Tapos sasabihin nyo kung sino pa yung nagsasabi ng totoo, siya pa ang gustong ipakulong. Na samantala, meron naman ebidensyang nakikita at napakaliwanag. Samantala, ang gusto nyong ipakulong si Pangulong Bongbong Marcos, wala naman kayong matibay na basihan, wala naman kayong ebidensya na naipapakita. Diba? At saka bukod pa rito mga boss, ang ginawa nilang rally na ito, di ba walang permit? Kasi hindi mawala sa isip ko na yan ay planado. Na kung sakali, kasi kapag walang permit minsan, di ba, yung katulad ng mga nangyayari noon, pag walang permit, no, binobomba ng tubig. So ngayon, siyempre, pagbuti na lang kalmado itong si Pangulong Bongbong Marcos at alagad ng batas, di ba? Nandun lang sila, sumusuway lang, hindi sila bumomba ng tubig kahit na walang permit. Kalmado lang sila. Kasi alam nyo, no, hindi mawala sa isip ko na kung sakali na binomba sila ng tubig, kung sakali ginawa yon, doon yun yung mangyayari na magkakagulo na at masisira na, no, yung pangalan ni PBBM, no, gagamitin na naman nila, sabihin na hindi maganda yung pamumuno ngayon, naghahangad lang kami ng katotohanan, ito kami binobomba, di ba, ng tubig, tapos itinataboy, no, kung ano-anong ginagawa sa amin. So ito'y patunay na ang administrasyon ngayon ay may itinatago na hindi natin nalalaman. O ganun yung punto dun eh. Kaya buti ka mo si PBBM, no? Wala, tahimik lang, pinapanood sila, no? Kasi nakita nyo naman dun sa screen, di ba? Pinapanood lang. Tapos itong mga pulis sumasaway lang, di ba? So parang tahimik lang, no? So ayun, natapos yung rally nila. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang presidente ngayon. Kasi yun naman talagang target nila dun eh. Yung sasabihin nila na ipinaglalaban lang nila si Marcoleta, Senator Marcoleta. Ang target nila dun, pag nagkagulo-gulo, pupunta yun sila sa Malacanang. Kasi parang gagayain din yung nangyari sa panahon ng tatay niya. Pero anong nangyari? Wala. Sinong presidente ngayon? Marcos. Hindi nangyari yung pangarap nila. Kasi alam nyo naman kung bakit nila yan plano, kung bakit nila yan pangarap na mapabagsak si PBBM, dahil gusto nila, no, maupo yung gusto nila, tapos ma-absuelto yung mga kakampi nila, kaalyado nila. So yun lang mga boss, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta dito sa Noypi Mind. Ingat po kayo palagi.